Ngayong araw ang alis ni Elias patungong Spain, may dadaluhan siya doon na isang malaking selebrasyon. Ang selebrasyon na ito, ay ang pagbibigay ng award para sa mga taong pinaka-successful na businessman sa buong mundo. At kasali roon si Elias Falcon. Isang linggo lang naman mamalagi roon si Elias, at babalik din ito kaagad. Ayaw niya sanang dumalo, ngunit pinilit siya ni Annika. Sayang daw kasi at minsan lang ito mangyayari sa buong buhay ni Elias. Labag man sa loob ni Elias na umalis, dahil may iwan niya si Annika at ang mga anak niya, kailangan niya magpunta roon. Kahit isang linggo lang siya mawawala, ay mamimiss niya ng sobra ang kanyang mag-iina. Mag-iingat kayo rito at lagi kang tatawag sa akin. Malungkot na wika ni Elias. Yes sir, mag-iingat kami para sa'yo, ikaw ang mag-iingat doon. Mahal na mahal kita. Mas mahal na mahal kita Annika. Malamyos na saad ni Elias. Kapag may problema kayo dito sa mansion, tumawag ka lang kay Styles o kay Gray. Ani ni Elias at hinaplos ang makinis na pisngi ni Annika. Magaan na halik sa labi ang ginawad ni Elias para sa babae. Aalis na ako. Isa-isang pinataka ng halik ni Elias ang tatlo niyang anak na babae. Son, ikaw muna ang bahala sa mga kapatid mo at sa mama mo, habang wala ako. Bili ni Elias sa panganay nitong anak na lalaki. I will dad, sagot naman ni Leo. Muling hinalikan ni Elias sa labi si Annika. Sa oras na ito ay medyo matagal lamapat ang mga labi nila sa isa't isa. Let's go sir, boses ni Salvador. Ito ang makakasama ni Elias patungong Spain. Yamakap si Elias ng mahigpit kay Annika. I love you. Bulong ni Elias sa tainga ni Annika. I love you most. Edward, kayo na muna ang bahala rito, mamaya darating na ang mga hin-hire kong bodyguard, upang magbantay sa inyo. Sambit ni Elias at marahang tinapik sa balikat si Edward, bago tuluyang sumakay ng sasakyan. Ingat boss. Hanggang sa makalabas ng gate ng mansion ang sinasakyan ni Elias, at nanatiling nakatayo pa rin sa labas ng malaking pinto ng mansion ang mag-iina ni Elias. Mama, hindi naman po magtatagal si Daddy doon, hindi po ba? Tanong ni Treshella sa ina. No, baby, babalik din kaagad ang daddy nyo. Nakangiting sagot ni Annika sa anak, at inakay ang mga ito papasok sa loob. Ilang araw na lang at malapit nang matapos ang renovation ng mansion nila Annika. Tapos nang ayusin ang sa sala at kitchen, doon na lang sa rooftop ng mansion ang pinakahuling aayusin. Annika. Paakyat ng hagdan sila Annika at ng mga anak nito, nang tawagin siya ni Lyra ang interior designer. Yes, Lyra, may kailangan ka. Malumanay na tanong ni Annika sa babae. Nakatitig lang ang babae kay Annika, nagdadalawang isip ang babae kung magsasalita ba ito o hindi. May sasabihin ka ba Lyra? Ulit na tanong ni Annika. I'm sorry. Bigkas ni Lyra. Bahagyang kumunat ang noo ni Annika. Bakit humihingi ito ng sorry sa kanya, may nagawa ba itong mali, o kasalanan? Bakit ka naman nag-so sorry, wala ka namang nagawang masama sakin? Nagtatakang wika ni Annika. Never mind, huwag mo nalang pansinin ang sinabi ko. Pagkasabi ng babae ay tumalikod na ito, at naglakad papalabas ng pinto ng mansion. Puno ng pagtatakang sinundan ng tingin ni Annika ang babae. I don't like her. Boses ni Leo ang nagpalingon kay Annika. Why my big boy? She is nice, right? I don't think so mama. Sagot ni Leo at nauna nang humakbang paakyat ng hagdan. Kinahapunan ay dumating ang mga bodyguards na hin-hire ni Elias, upang magbantay kay Annika at sa mga anak niya. Sunod din dumating si Gray, nasa garahe ang lalaki, at ini-ekspeksyon ang bawat sasakyan na maaaring gamitin ng mga bata at ni Annika. Mahirap na baka maulit muli ang nangyari kay Annika noon. Lalo na ngayon na natiling nakalaya, ang taong may kagagawan ng pagkakaaksidente noon ni Annika. Lumabas ng pinto ng mansion si Annika, at nagpunta sa garahe. Mula sa kanyang kinatatayuan, natanong niya si Gray, na may kung anong bagay na inilalagay sa ilalim ng kanyang sasakyan. Ganoon din sa iba pang mga sasakyang nakapark roon. Naglakad siya palapit kay Gray at kinalabot ang lalaki. Anong nilagay mo sa ilalim ng sasakyan ko? Tanong ni Annika kay Gray. It's a tracking device, sagot nito. Hindi naman na kailangan ng bagay na iyan, may mga bodyguards na kami Gray.
Hindi mo ba nakikita, ang dami nila, sapat na yan para sa kaligtasan namin. Huwag nang matigas ang ulo Annika, mas maiging maging maingat tayo ngayon. At isa pa ayaw ko lang maulit muli ang nangyari sa'yo noon. Para rin ito sa kaligtasan mo at ng mga anak mo. Ngumiti si Annika at mahigpit na niyakap si Gray. Thank you for your concern Gray. Nakangiting saad ni Annika. Bahagyang hinaplos ni Gray ang likod ni Annika. Wala iyon Annika, kulang pa nga ito kung tutuusin, pangbayad sa lahat ng naitulong mo sa akin noon. Here, isuot mo lagi iyan at huwag na huwag mong tatanggalin. Ani ni Gray at sabay abot ng isang necklace kay Annika. Para saan naman ito? Taas kilay na tanong ni Annika. Binuksan ni Gray ang pendant ng necklace, na hugis bilog. Sa loob nito ay may isang maliit na bagay. Isa itong tracking device, pinasadya talaga itong ipagawa ni Gray, para kay Annika. Si Gray, na ang nagpresentang magsuot ng kwentes sa leeg ni Annika. Sa di kalayuan natanong ni Lyra ang bagay na sinuot ni Gray sa leeg ni Annika. Naramdaman naman ni Gray ang mga matang nakamasid sa kanila ni Annika. Inikot niya ang kanyang paningin sa paligid, doon niya nakita si Lyra. Nakatayo ang babae sa gitna ng pavilion, habang humihit-hit ng sigarilyo. Agad nag-iwas ng tingin ang babae, at umalis sa pwesto nito. Where's Leo? Tanong ni Gray kay Annika. Nasa kwarto niya, naglalaro ng video game. Pumasok si Gray sa loob ng mansion, at nagtungo sa kwarto ni Leo. Si Annika naman ay naiwang mag-isa sa malawak na garahe. Hating gabi na pero ito si Annika nakatitig sa cellphone at laptop niya. Hinihintay niya kasing tumawag si Elias, o mag-video call man lang. Sobrang namimiss niya na ang lalaki. Ilang oras na ba siyang naghihintay sa tawag ni Elias, pero wala pa ring paramdam ang lalaki. Baka bukas pa iyon tatawag, siguro'y pagod ito ngayon, dahil sa haba ng biyahe. Malungkot na wika ni Annika sa kanyang isipan. Makatulog na nga lang, sambit niya, ipinatong niya ang laptop at cellphone niya sa ibabaw ng bedside table, at nahiga. Ilang minuto na siyang nakapikit, nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Agad naman siyang nagmulat ng kanyang mata, at excited na upo sa kama, at inabot ang cellphone sa ibabaw ng bedside table. Hindi na siyang nag-abala pang tingnan kung sino ang tumatawag, agad niya na itong sinagot. Sweetie, masiglang bigkas ni Annika. Hopya ka ano, akala mo siguro si Kuya Elias ang tumatawag. May halong pang-asar sa boses ni Ella. Agad na pang-uso si Annika, dahil sa pang-asar sa kanya ni Ella. Umaasa pa naman siyang si Elias ang tumawag, bakit kasi hindi muna niya zinek kung sino yung tumatawag. Oy, si Ate Eka miss na kaagad si Kuya Elias, naku huwag mo nang hintayin na tumawag iyon. Maraming magagandang babae sa Spain, abala na iyon sa kakatitig ng magagandang babae roon. Pang-asar pa ni Ella. She, kung tumawag ka lang sakin para asarin at buwizitin ako Ella, magtigil ka. Inis na wika ni Annika sa kapatid. Malakas na tawa lang ang sukli ni Ella, mula sa kabilang linya. Ito naman ang sungit, gusto lang naman kita kamustahin. Kung nag-wet dreams ka na ba? Habang sa panaginip mo ay si Kuya Elias, isang linggo ka rin hindi madidiligan? Try mo kaya anuhin ang sarili mo ate. Para hindi ka mabored, pangpatanggal stress, ganun para hindi ka din masungit. Lalong uminit ang ulo ni Annika. Ano ba itong kapatid niya walang pinipiling oras? Mamaya niyan ay narinig pa ni Finex ang pinagsasabi nito, nakakahiya. Ella, sigaw ni Annika sa pangalan ng kapatid. Buti na lang ay soundproof ang kwarto nila ni Elias, kahit magsisiga siya ay walang makakarinig sa kanya mula sa labas ng kwarto. Malakas muling tumawa si Ella sa kabilang linya. Bad trip na nga siya mula pa kanina, dagdagan pa ngayon ng baliw niyang kapatid. Ate walang masama na gawin mo yun, mag-isa ka lang dyan. Promise masisiyahan ka. Try mo dalhin ang sarili mo sa ikapitong langit na wala si Kuya Elias, ano mo lang ate makakarating ka na sa 7th heaven. Naitirek na lang ni Annika ang kanyang mga mata, masisiraan siya ng bait kung si Ella lagi ang makakausap niya. Iwan ko sa'yo Ella, kung gusto mo sa sarili mo gawin yan. Sambit ni Annika. Well nagawa ko na yan sa harapan pa mismo ni Finex. Sayang-saya nga ang makong habang pinapanood ako. What? She did that, while in front of her husband.
Anas niya sa kanyang isipan. Alam mo Ella, luka-luka ka talaga, ang lakas ng tama mo. Magsasalita pa sana si Ella, nang pagbabaan na siya ni Annika ng cellphone. Heist, napakalibog talaga, kailan kaya magbabago ang bunganga ng babaeng iyon? Ani ni Annika. Tumunog muli ang ringtone ng cellphone ni Annika. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Ella. Ate, try to anote yourself. Nakasaad sa mensahe mula kay Ella, with laughing emoji. That girl sobrang bastos. Asel ni Annika. Pabalibag na hinagis ni Annika ang kanyang cellphone, sa kabilang side ng kama. Inis na humiga si Annika sa kama, at nagsalukbong ng kumot. Parang gusto nang umiyak ni Annika, namimiss niya na talaga si Elias. Kahit isang araw pa lang itong wala, at hindi nakikita. Ilang minuto ang lumipas, ay tumunog ang cellphone ni Annika. Hindi niya ito binigyan ng pansin, at hinayaan lang tumunog, siguradong si Ella na naman ito at mangungulit lang sa kanya. Namatay ang ringtone ng cellphone, ilang segundo ang tumagal ay muling tumunog ito. Inis na naupo si Annika at dinampot ang cellphone, pipindutin na sana niya ang end call nang mapansin niyang iba ang numero. Unknown number ito, at base sa numero ay sa ibang bansa ito naka-registered. Agad niyang sinagot ang tawag, at tinapat sa kanyang tainga ang cellphone. Malalim na hininga ang kanyang narinig, mula sa kabilang linya. I really missed you sweetie. Umabot hanggang tainga ang pagkakangiti ni Annika. Walang masidlan ang kasayan sa puso ni Annika, narinig niya ang boses ng lalaking kanina niya pa iniisip. I missed you too, garalgal na sagot ni Annika, gusto niyang umiyak ngayon. Akala ko hindi ka natatawag sa akin. Malungkot na asal ng babae. Hey, don't cry sweetie, open your laptop and check your Viber. Malamyos na wika ni Elias. Sinunod ni Annika ang gusto ni Elias, kinuha niya ang laptop at in-open ang kanyang Viber account. Ilang segundo ang lumipas, ay lumabas ang profile ni Elias, tumatawag na ito sa Viber niya. Agad niya ito sinagot, pinatay niya na rin ang tawag mula sa cellphone. Kumusta ang mahal ko? Malamyos na sabi ni Elias. Walang suot na pang-itaas ang lalaki, tanging puting sweatpants lang ang suot nito pang ilalim. Damapa muna sa kama si Annika bago sumagot. Ito iniinis na naman ako ni Ella ngayong gabi. Sagot niya sa lalaki. Dahil nakadapa si Annika, ay hindi nakaligtas sa paningin ni Elias ang ano ni Annika. Isang black satin lingerie ang suot ngayon ni Annika. At dahil wala itong suot na bra, ay halos lumabas ang katamtamang laki ng ano nito. Ang atensyon ni Elias ay natuon sa ano ni Annika. Parang may kung anong nabuhay na apoy sa katawan ng lalaki. Ang mga mata mo Elias, saan nakatitig yan? Saway ng babae sa kanyang asawa, at pinandilatan niya ito ng kanyang mga mata. Mahinang natawa si Elias, parang hindi pa rin talaga sanay si Annika na tinatitigan ito. I missed them too, nakangising wika ng lalaki, at sabay turo ng kanyang ano. Can I see that? Dagdag pa nito, nanlaki ang mga mata ni Annika. Kung nasa tabi niya talaga ito ngayon, kakaltukan niya ito sa ulo. Magtigil ka nga Elias, inaatake ka na naman ng kaanuhan mo. Sambit ni Annika at bahagyang yumuko, dahil nag-iinit ang buong mukha niya, dahil sa kakaibang intensidad na titig ni Elias sa kanya. Kahit sa screen lang ng laptop niya ito nakikita, iba talaga ang hatid ng pagtitig nito sa kanya. Naiilang talaga siya sa lalaki, hindi niya nga ito kaharap ngayon, pero hindi pa rin niya kaya makipagtitigan sa lalaki. Elias, huwag mo nga kong titigan ng ganyan, naiilang ako eh. Napangiti si Elias, ang cute talaga ni Annika, ito ang isa sa mga nagustuhan niya sa babae ang pagiging inosente nito. Napangisi si Elias nang may maisip na kalokohan, ano kaya kung pagtripan niya ang kanyang asawa? Sweetie, I'm bored, I want you now, give me a little bit of a show. Anang ni Elias, ang mga mata nito ay namumungay, habang nakatitig kay Annika. Nanigas ang buong katawan ni Annika, ilang beses ito napakurap-kurap ng kanyang mga mata. Anong sinabi mo? Paniniguro ni Annika. Please take off your clothes sweetie. Napataas ng kilay si Annika, tama ba ang kanyang narinig, pinaghaubad siya ng damit ni Elias. Seriously, hindi makapaniwalang wika ni Annika. Yes please sweetie, I'm so very bored now.
Malamyos na asal ni Elias, at sinandig ang kanyang ulo sa headboard ng kama. Ayaw ko nga, bahala ka manigas ka riyan. Sambit ni Annika at inismiran ang asawa. Please, sweetie, I love you. Malambing na sabi ni Elias. Ate, try mo kaya anuhin ang sarili mo. Try to ano to yourself. Well, nagawa ko na yan, sa harapan pa mismo ni Finex. Boses ni Ella ang paulit-ulit na naririnig ni Annika sa kanyang isipan. Parang gusto niyang sabunutan ang kanyang sarili, mukhang nahawaan ni Ella ang kanyang utak. May kung anong tumutokso sa kanya na gawin ito ngayon, naisip niya ano kaya magiging reaksyon ni Elias. Kung gagawin niya ito ngayon, mismo sa harapan ng camera ng laptop. Total ay pinagtitripan naman siya nito, ay sasakyan niya na lang ang gusto ng asawa. Mula sa pagkakadapa ay naupo si Annika. Teka lang, may gagawin lang ako, babalik ka agad ako. Palem ni Annika at umalis sa kama. Bago niya gawin ang kanyang naisip, kailangan niya muna ng pangpalakas ng loob. Nagtungo si Annika sa center table, at kinuha ang isang bote ng wine na nakapatong roon, at walang atubling tinungga at nilagok yun, kahit masama ang lasa ng alak ay pinagpatuloy niya ang pag-inom nito. Halos manggalahati ang laman nito. Ilang minuto lang ay tumalab na kay Annika ang epekto ng alak. Muli siyang bumalik sa kama, medyo tipsy na si Annika. Medyo matapang din kasi ang nainom niyang alak, mabilis itong yumapekto sa kanya. Bahagyang kumunat ang noo ni Elias, nang mapansin na mumula ang magkabilang pisngi ni Annika. Kinuha ni Annika ang laptop sa kama, at tinapat sa kanyang mukha. Are you ready for the show? Ani ni Annika, at sabay kagat ng pang-ibabang labi nito. May kakaibang init na hatid ito kay Elias, ang gandang tingnan ni Annika ngayon. Dagdagan pa ang bahagyang magulo ang buhok nito, at ang ibang hibla ng buhok nitong nakaharang sa mukha ng babae. Ipwenesto ni Annika ang laptop sa paahan niya, medyo naka-side view ito para makita ang kabuuan ng katawan niya. Puno naman ng pagtataka ang mukha ni Elias, iniisip nito kung ano ba ang gagawin ni Annika. Napanganga si Elias nang biglang mag-ano ng lingerie si Annika. Bumalandra sa screen ng laptop ang katawan ni Annika. Nanuyo ang lalamunan ng lalaki. Lalo na sa sunod na ginawa ni Annika. Dahan-dahan hinyupad ni Annika ang manipis nitong suot na ano, at hinagis kung saan. Holy crap! Asal ni Elias at ilang beses napalunok. Sunod-sunod na bulong ni Annika, halos magusat ang bedsheet ng kama, dahil sa pagkakahawak ni Annika. Si Elias naman ay basang-basa ng pawis ang buong mukha nito. Parang paputok ang kanyang puson dahil sa sakit, kulang na lang ay putukan siya ng ugat sa kanyang leeg. Dahil sa ginawa ni Annika, ay parang gusto nang umuwi ng Pilipinas agad-agad ni Elias. Lalo siyang nababaliw at nanabik sa babae. Hindi niya akalain na kayang gawin ito ni Annika. Nang maabot ni Annika ang langit, ay humahanggos itong nakatingala sa kisame ng kwarto. Totoo nga ang sabi ni Ella, masaya nga ito. Jeez, parang hindi siya makapaniwalang magagawa niya ito sa kanyang sarili. Naupo si Annika sa kama, at kinuha ang laptop. Gusto niyang matawa sa itsura ngayon ni Elias. Para itong matataeng iwan, namumula ang buong mukha nito, pawis na rin ito, kahit leeg at dibdib nito, ay may namumuong butil ng pawis. Bakas sa mukha ng lalaki ang paghihirap nito. Now sweetie, your turn. Humihingal na wika ni Annika. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Elias, mula sa pamumula ng mukha nito, ay namutla bigla ito. What do you mean? Nauutol na wika ni Elias. I want to see it, kung papaano mo paligayahin ng mag-isa ang sarili mo. Naglalero ang ngiti sa labi ni Annika, habang sinasabi ang katagang iyon. Napanganga si Elias, nagbibiro lang ba si Annika? Pero baka sa mukha ng babae na hindi ito nagbibiro, seryoso ito. Come on sweetie, I'm waiting. Nakangising sabi ni Annika. Mariing napapikit ng mata si Elias, at muling tumitig kay Annika. Nagawa nga ni Annika, siya pa kaya.